Ang Office of the Ombudsman ay naisumite na yung mga kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte sa panigho ng House Committee on Justice. At alamin natin ang iba pang mga development dyan sa lungsod ng Quezon. Nariyan si Bombo Grant Hilario. Bombo Danes, dumalo ngayong araw sa pagdinig ng House of Representatives Committee on Justice si Ombudsman Jesus Boying Remulla kasama pati ng mga opisyal nito ukol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagdating ng Ombudsman Remulla, dala nila ang mga kopya ng dokumentong nais ipasamite ng naturang komite. Ang makailan kasi ay nag-issue ang House Justice Committee ng subpoena sa Ombudsman para atasan itong dalhin ang mga kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng ikalawang Pangulo. Kung kaya sa ikatlong pagdinig ng komite sa reklamong impeachment kontra sa Vice Presidente, kinumpirma mismo ni Ombudsman Remulla na ito'y kanilang dala-dala sa ngayong pagdinig. Tugon niya kay Manila 3rd District Representative Joel Chua at House Justice Committee Chairperson Jervin Luistro na naisumite na nila ito bago pa man magsimula ang naturang pagdinig. Ating pakinggan si Ombudsman Jesus Boying Remulla sa nagrap na o nagpapatuloy na pagdinig ng House Justice Committee. Ill-gotten wealth. O pwede ko po bang matanong kung dala po ninyo yung SALN ng ating Vice President? Magandang umaga po. Dala po namin ang mga SALN na hinihingi po ng komite ayon sa subpoena duces tecum na inyong ibinigay sa amin. May we direct the committee secretary to receive the copy of the SALNs which are being submitted by the Office of the Ombudsman so that the same will form part of the records of our proceeding. Ombudsman? Bago ho nagsimula ang ating pagdinig, ibinigay na po namin ang mga kopya ng subpoena, mga kopya ng mga dokumentong hinihingi ng komite sa amin. The committee notes that the Ombudsman already submitted ahead of the commencement of this proceeding. Honorable Chua? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, gusto ko po Hindi na gaano pa tumagala ang pagdalo ni Ombudsman Remulla sa pagdinig ng komite at umalis sa kagad ng People's Center ng Kamara. Subalit sa maikling tagpo at makaparehang ang opisyal, tumaga na itong magbahagi pa ng komento o pahayag hindi sa nilalaman ng mga sinumiteng SALNs ng Vice Presidente. Kaugnay nito'y ipresenta ng Tanod Bayan ang kopya ng mga dokumentong isinumite sa House Justice Committee. Dito natuklasan simula 2019 hanggang taong 2024 ay walang idineklarang cash on hand o cash deposit si Vice President Sara Duterte sa kanyang SALN. Mula sa taong 2007, batay sa SALN na isinumite nito sa Ombudsman, aabot lamang sa higit 7 milyong piso ang kabuang halaga ng pera o net worth ng ikalawang Pangulo. Abang pagdating naman ng 2024, umabot na ito sa halagang higit 80 million pesos, ngunit walang cash on hand na idinedeklara. Sa patuloy na pagtutok ng buong pwersa ng Bombo Radio Philippines sa House of Representatives, kabilang sa mga nagconduct ng panayam naman ay si House Deputy Minority Leader Chel Jokno. Ikinatuwa nito na nagpatuloy na muli ang pagdinig ng komite sa impeachment complaints kontra kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng posibilidad na mag-issue o posibleng mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema matapos muling ang ilang petitioner na ipahinto ang naturang pagdinig. Atin naman pakinggan si House Deputy Minority Leader Chel Jokno. Una pa lang sinasabi namin na hindi ito fishing expedition. Ang klarong-klaro naman mismo sa mga nilalaman ng impeachment complaint na may ang mga alegasyon ng unexplained wealth. At kasama sa trabaho namin sa Committee on Justice na alamin kung meron sapat na ebidensya na sumusuporta doon sa mga alegasyon na yun. Ngayon, ito nga yung matagal nang iniintay ng taong bayan, yung may ano bang ebidensya. At mabuti naman at umabot na tayo dito sa puntong ito at hindi tayo napigilan ng anumang TRO dahil ngayon lahat ng mga Pilipino na ang maghuhusga pagdating sa issue ng probable cause kung dapat bang ituloy ang impeachment case o hindi. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario
And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.